the chairman of the House Committee on Human Rights in the recently concluded 19th Congress. We also acknowledge the presence of Attorney Princess Abante, the House of Representatives spokesperson. Good morning, ma'am. We take the first question from Melalis Moras of PTV4. Please proceed. Hi, good morning po, Kong Abante. Simulan ko lang, Kong, dun sa final nyo lang din na bill. Kasi kahapon, sa isang press conference po ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng may koneksyon yung mga death squad members from the Duterte drug war dun sa mga isabong killings. Sabi niya po sa press con, I think that the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. May mga taong parang involved sa pagpatay sa drug war at sa isabong. Bilang dati nga rin po kayong co-chair sa House Squad Committee noon, nung 19th Congress, at kayo nga is nagsusulong din na maimbestigan tong mga isyong ito. Ano pong masasabi niyo dun sa posibleng connection? Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Opo, and doon naman sir sa missing sabongero, since kayo nga sa Quadcom tinutukan nyo talaga yung mga naging biktima, umano'y biktima ng EJK. Ano lang pong masasabi nyo doon din naman sa mga pamilya, doon sa mga biktima ng yung mga tinatawag na missing sabongeros, bilang ito nga tinututukan nyo na maimbestigahan to, ano po yung assurance ng Congress na makakamit nila yung same pursuit of justice katulad nung ginawa niyong pagtutok sa drug war? Actually, sa akin talaga nagsimula nun, na in-expose yan sapagkat nangyari yan sa akin distrito. Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course, ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una, national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years. No? Maraming mga paaralan doon, kaya kami ay nag-rally against that.